Isang mensahe ang umilaw sa screen ng tablet, isang pangalan, at isang tanong na bumasag sa tahimik na gabi ni Luisa sa Paris. Clara, Marco, hawak mo pa ba ang pangako mo sa akin? Napahinto sa paghinga si Luisa. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay, mas malamig pa sa hangin ng gabi na pumapasok mula sa bahagyang nakabukas na bintana ng kanyang hotel room. Clara. Sino si Clara? Ilang minuto pa lang ang nakakalipas, magkausap sila ni Marco sa video call. Ang asawa niya. Ang arkitekto niyang asawa na libu-libong milya ang layo. Nasa mainit na yakap ng Pilipinas habang siya'y nasa malamig na gabi ng France. Nakatanaw pa siya sa kumikinang na Eiffel Tower mula sa kanyang bintana habang magkausap sila. Sabay silang nag-dinner. Siya, may maliit na slice ng cake at tsa. Si Marco may sinangag at itlog na paborito nito. Nagtatawanan sila, nagkukulitan. Ingat ka palagi diyan, mahal, sabi ni Marco, at kitang-kita ni Luisa sa mga mata nito ang pagkasabik. Bilisan mong umuwi, malamig ang kama kapag wala ka. Mas malamig dito, no. Biro niya. Umuwi ka na rin dito para mayakap mo ako. Nagtawanan sila, pero sa likod ng mga tawa, naroon ang pamilyar na kirot ng distansya. Ang buhay ng isang flight attendant. Ang buhay ng asawa ng isang flight attendant. Laging may nangungulila. Laging may naghihintay. I love you, sabi niya bago matapos ang tawag. I love you more, my Luisa. Always, sagot ni Marco. At ang nangiti nito ay sapat na para magbigay init sa buong kwarto. Ngunit ngayon, ang init na yon ay biglang naglaho, pinalitan ng nagyayelong kaba. Ang tablet na gamit niya ay nakasync sa laptop ni Marco. Isa ito sa mga paraan nila para maramdamang magkalapit sila. Nakikita niya ang schedule nito, ang mga meeting. At kung minsan, tulad ngayon, nakikita niya ang mga mensaheng dumarating. Clara, hawak mo pa ba ang pangako mo sa akin? Anong pangako? Sinubukan ni Luisa na pakalmahin ang sarili. Baka kliyente lang, baka kaibigan, baka kamag-anak na hindi niya kilala. Maraming posibleng dahilan, hindi siya dapat mag-isip ng masama. Ang pundasyon ng relasyon nila ay tiwala. Pero ang pangalan, parang pamilyar. At ang tanong, hindi iyon tanong ng isang kliyente. Masyadong personal, masyadong malalim ang pinaguhugutan. Napaupo siya sa gilid ng kama. Ang puso niya'y bumibilis ang tibok. Muli niyang tiningnan ang mensahe. Ang mga salita ay tila sumasayaw sa screen, nanunukso, nagtatanong hindi lang kay Marco, kundi pati na rin sa kanya. Sino si Clara sa buhay ng asawa mo, Luisa? Hindi niya napigilan ang sarili. Ang kanyang mga daliri ay may sariling isip. Kinuha niya ang kanyang sariling laptop, binuksan ito, at nanginginig na nag-type sa search bar. Hindi niya alam kung ano ang inaasahan niyang makita. Siguro, isang profile ng isang arkitekto rin, o isang supplier, o kahit ano na magbibigay sa kanya ng kapayapaan ng isip. Pero hindi kapayapaan ang ibinigay sa kanya ng internet. Una niyang na-type ang pangalan, Clara Reyes. Lumabas ang isang Facebook profile, pribado. Kaunting litrato lang ang publiko. Isang magandang babae, may mahabang buhok at matamis na ngiti. Walang koneksyon kay Marco. Bumuntong hininga si Luisa, bahagyang guminhawa. Baka nagkakamali lang siya ng... Ngunit may isang kilabot na gumapang sa kanyang likuran. Isang ideya. Isang mas masusing paghahanap. Muli siyang nag-type. Sa pagkakataong ito, dalawang pangalan. Clara Reyes and Marco Villanueva. Nag-load ang pahina at ang mundo ni Luisa ay nagsimulang gumuho. Mga lumang litrato mula sa kolehiyo. Mga nakatag na post. Isang group picture kung saan magkatabi sila. Ang pagkakaakbay ni Marco kay Clara ay tila higit pa sa pagiging magkaibigan. At pagkatapos, ang huling larawan. Ang larawang bumasag sa natitirang tiwala sa kanyang puso. Isang litrato nilang dalawa lang. Mas bata, nakangiti sa isa't isa na para bang sila lang ang tao sa mundo.
At sa ilalim nito, isang caption na isinulat mismo ni Clara, maraming taon na ang nakalipas. Isang caption na hanggang ngayon ay hindi pa rin nabubura. First love never dies. Dala-dala ni Luisa ang bigat ng kanyang natuklasan sa bawat hakbang niya kinabukasan. Ang makintab na sahig ng Charles de Gaulle Airport ay tila naging malagkit na putik na humihila sa kanyang mga paa. Ang bawat ngiti na ibinibigay niya sa mga pasahero ay isang maskara na maingat niyang isinusuot para pagtakpan ang unos sa loob ng kanyang dibdib. Ma'am, your coffee po? Ah, oo. Sorry. Halos matapon ni Luisa ang mainit na kape sa isang pasahero. Nanginginig ang kanyang kamay habang inaabot ito. Ang isip niya ay lumilipad, bumabalik sa Pilipinas, sa kung nasaan si Marco, sa kung sino ang kasama nito. Si Clara. First love never dies. Paulit-ulit na tumatakbo ang mga salitang iyon sa kanyang isipan, isang sirang plaka na walang tigil sa pag-ikot. Luisa, okay ka lang ba? Tanong ng kapwa niya flight attendant na si Maya. Kanina ka pa tulala. Pilit nang ngumiti si Luisa. Okay lang ako, May. Jet lag lang siguro. Pero alam niyang hindi lang iyon. Ito ay isang sakit na mas malalim, isang pagdududa na unti-unting kumakain sa kanyang pagkatao. Sa kalagitnaan ng halos 14 na oras na flight, sa sandaling nakahanap siya ng pagkakataong magpahinga, agad niyang kinuha ang kanyang cellphone. Walang signal sa ere, pero binuksan niya ang conversation nila ni Marco. Binasa niya ang mga lumang mensahe, mga matatamis na I miss you at I love you. Dati, ang mga ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Ngayon, parang mga patalim na tumutusok sa kanyang puso. Nang sa wakas ay makalapag sila sa Dubai para sa kanilang layover, agad siyang naghahanap ng signal. May isang mensahe mula kay Marco. Ipinadala ilang oras na ang nakalipas. Good morning, mahal. Hope you had a safe flight. Tawagan mo ako pagising mo. Simple. Walang I love you. Walang I miss you. Parang isang utos na kailangan lang sundin. O baka naman, guni-guni niya lang yon. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatawagan ito. Ilang ring bago ito sumagot. Hello, mahal. Sagot ni Marco. May ingay sa background, mga boses ng ibang tao. Nasaan ka? Agad na tanong ni Luisa, hindi na napigilan ang sarili. Ah, nasa labas. May ka-meeting lang, mabilis na sagot ni Marco. Meeting? Sabado ngayon Giit ni Luisa. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Marco sa kabilang linya. Biglaan lang, mahal. Importante kasing kliyente. Kailangan kong asikasuhin. Sabi nito. Kliyente? O si Clara? Ganun ba? Sabi ni Luisa at naramdaman niya ang pait sa sarili niyang boses. Sige na muna, mahal. Medyo busy talaga ako. Tawagan na lang ulit kita, okay? Mag-ingat ka dyan. Bye! At bago pa man makasagot si Luisa, ibinaba na ni Marco ang tawag. Nakatitig lang si Luisa sa kanyang cellphone. Ang maikling tawag na yon ay mas masakit pa kaysa sa libu-libong milyang distansya sa pagitan nila. Ang lamig sa boses ni Marco, ang pagmamadali nito, kinumpirma nito ang lahat ng kanyang kinatatakutan. Naalala niya ang isang pag-uusap nila noong bagong kasal pa lang sila. Tinanong niya si Marco tungkol sa mga naging kasintahan nito noon. Ngumiti lang ito at hinawakan ang kanyang mga kamay. Luisa, ikaw ang asawa ko. Ikaw ang ngayon at ang bukas ko, sabi nito. Titig na titig sa kanyang mga mata. Matagal nang tapos ang nakaraan. Walang anino mula noon ang sisira sa kung anong meron tayo ngayon. Pangako. Pangako. Isang salitang na ngayon ay wala ng bigat. Isang salitang sinira ng isang mensahe sa tablet at ng isang maikling tawag sa telepono. Hindi na niya kaya ang ganito. Hindi na niya kayang maghintay ng ilang araw pa. Na iniisip kung ano ang ginagawa ni Marco, kung sino ang kasama nito. Kailangan niya ng sagot. Kailangan niyang malaman ang totoo, gaano man ito kasakit.
Bumalik siya sa loob ng airport. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at desidido. Kinuha niya ang kanyang cellphone at hinanap ang numero ng kanyang manager. "Sir, good morning. Si Luisa po ito," sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng kabang nararamdaman. "May itatanong lang po sana ako. Possible po bang magpalit ng flight pauwing Manila? Kahit anong pinakamaagang flight na available." May ilang sandaling katahimikan sa kabilang linya. "Luisa, nakaschedule ka pa sa flight pabalik sa Paris bukas," sabi ng manager. "Alam ko po, sir. Personal emergency lang po, please." Narinig niya ang pag-type sa kabilang linya. Bawat segundo ng paghihintay ay isang karayom sa kanyang dibdib. "May isang flight papuntang Manila," sabi ng manager. "Pero aalis na ito mamayang gabi. May isang bakanting upuan dahil sa isang last-minute cancellation." Napahinto sa paghinga si Luisa. Ito na ang pagkakataon. "Sir," sabi niya, ang kanyang boses ay halos pabulong ngunit puno ng determinasyon. "Tinatanggap ko." Ang amoy ng papel at bagong print na mga plano ang bumati kay Marco sa kanyang opisina. Ito ang kanyang mundo. Isang mundo ng mga linya, anggulo, at mga istrukturang nabubuo mula sa imahinasyon. Ngunit sa araw na ito, ang kanyang mundo ay tila gumuho sa kwento ng isang taong matagal na niyang hindi nakikita. Sa tapat ng kanyang lamesa, nakaupo si Clara Reyes, ang matamis na ngiti na nakita ni Luisa sa mga lumang litrato ay wala na. Pinalitan ito ng isang bakas ng pasa sa gilid ng kanyang pisngi. Napilit tinatakpan ng makapal na makeup. "Hindi ko na kaya, Marco." Basag ang boses ni Clara. Nanginginig ang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. "Kagabi, sinubukan niya akong saktan ulit. Kung hindi ako nakatakbo, hindi ko alam kung anong nangyari sa akin." Napakuyom ang kamao ni Marco sa ilalim ng kanyang lamesa. Galit. Isang nag-aalab na galit para kay Victor, ang lalaking naging asawa ni Clara. Isang lalaking alam niyang maliit ang tingin sa mga babae noon pa man. "Nasaan ka tumutuloy ngayon?" tanong ni Marco. Pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses para sa kaibigan. Umiling si Clara at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. "Sa isang murang motel lang, pero alam kong hahanapin niya ako. Kilala ko siya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya ako." "Hindi," putol ni Marco. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. "Hindi ka na niya sasaktan pa. Pangako." Tumayo siya at kinuha ang isang sobre sa kanyang drawer. Inilapag niya ito sa lamesa sa harap ni Clara. Sa loob nito ay isang susi at sapat na halaga ng pera para sa ilang linggo. Isang maliit na apartment iyan na pag-aari ng kumpanya. Paliwanag ni Marco. "Walang nakakaalam noon. Ligtas ka dyan. Gamitin mo muna habang inaayos natin ang lahat." Tumingin si Clara sa sobre. Pagkatapos ay kay Marco na may halong pasasalamat at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. "Marco, hindi ko ito matatanggap. Sobra-sobra na." "Clara," sabi ni Marco. Umupo siya sa gilid ng kanyang lamesa para maging kapantay nito. "Magkaibigan tayo. Matagal na. At nangako ako sa iyo noon, di ba? Na kung sakaling kailanganin mo ng tulong, ako ang unang darating. Tinutupad ko lang ang pangako ko." Sa wakas ay tumango si Clara. Niyakap ang sobre na parang isang life vest sa gitna ng isang maalong dagat. Nang maihatid niya si Clara sa lobby, bumalik si Marco sa kanyang tahimik na opisina. Napabuntong hininga siya. Ramdam ang bigat ng sitwasyon sa kanyang mga balikat. Ayaw niyang mag-alala si Luisa. Ang asawa niya ay nasa kabilang panig na ng mundo, nagtatrabaho. Ang huling bagay na gusto niyang ibigay dito ay isa palang problema. "Saka ko nasasabihin kapag maayos na ang lahat," naisip niya. Para hindi na siya mag-alala, ang kanyang mga mata ay napadako sa isang naka-frame na litrato sa kanyang lamesa.
Ang wedding picture nila ni Luisa. Ang masayang na masayang ngiti ng kanyang asawa ay tila isang sinag ng araw sa gitna ng madilim na problemang kinakaharap niya ngayon. Hinaplos niya ang salamin ng picture frame. Kung nandito ka lang, mahal, bulong niya sa hangin. Maiintindihan mo sana. Maiintindihan mo kung bakit kailangan kong gawin ito. Muling tumunog ang kanyang telepono. Si Clara. Marco, pasensya na sa abala, sabi nito sa kabilang linya. Pero natatakot ako. Paano kung idemanda ako ni Victor? Paano kung baliktarin niya ang lahat? Huwag kang mag-alala. May kilala akong magaling na abogado, sagot ni Marco. Kailangan nating pag-usapan ang mga susunod na hakbang. Magkita tayo para sa hapunan mamaya, sa isang tahimik na lugar para walang makakilala sa'yo. Ako na ang bahala. Pumayag si Clara at pagkatapos ng tawag, nag-ayos na si Marco para umalis. Habang nagmamaneho siya papunta sa restaurant na napili niya, pilit niyang iwinawak ang pagod at stress. Inisip niya si Luisa. Ang pag-uwi nito sa loob ng ilang araw, iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone sa car holder. Isang text message mula kay Luisa. Napangiti si Marco. Siguro ay gising na ito mula sa layover. Binuksan niya ang mensahe at ang ngiti sa kanyang mga labi ay dahan-dahang naglaho. Mahal, may sorpresa ako sa'yo. Pauwi na ako. Tumigil ang pagtibok ng puso ni Marco. Pauwi na? Ngayon? Hindi kagalakan ang naramdaman niya, kundi isang matinding kaba. Isang kaba na hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling. Ang bawat kilometro na tinatakbo ng taxi papunta sa bahay nila ay parang isang kilometro papalapit sa katotohanan. Dala-dala ni Luisa ang isang kakaibang halo ng pananabik at takot. Pananabik na mayakap si Marco, na marinig mula sa bibig nito na walang katotohanan ang lahat ng kanyang iniisip, at takot. Takot na baka ang makita niya ay ang kumpirmasyon ng bangungot na sinimulan ng isang text message sa Paris. Dito na lang po, Manong, sabi niya sa driver. Ilang bahay pa ang layo mula sa kanila. Ayaw niyang marinig ni Marco ang pagdating ng sasakyan. Gusto niyang maging isang sorpresa, isang tunay na sorpresa. Habang naglalakad siya sa tahimik nilang kalye, ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso sa kanyang dibdib. Ang dala niyang maliit na maleta ay tila pabigat ng pabigat sa bawat hakbang. Nang sa wakas ay natanaw na niya ang kanilang bahay, isang liwanag na nagmumula sa kanilang bintana. Ang sumalubong sa kanya. Isang pag-asa ang umusbong sa kanyang puso. Nandyan siya, naghihintay. Baka mali lang talaga ang lahat ng hinala niya. Ngunit nang makarating siya sa gate, napansin niyang wala ang sasakyan ni Marco sa garahe. Kumunot ang noo niya. Saan ito nagpunta? Gabi na. Kinuha niya ang kanyang susi at dahan-dahang binuksan ang pinto. Mahal? Tawag niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Nandito na ako. Katahimikan. Ang sala ay malinis at maayos, tulad ng dati, pero may kakaibang lamig. Ang lamig ng isang bahay na walang laman. Pumasok siya, inilapag ang kanyang maleta, at nilibot ang tingin. Walang Marco. Isang pakiramdam ng pagkakanulo ang gumapang sa kanyang kalamnan. Sinabi niyang pauwi na siya. Bakit wala ito? May kung anong nagtulak sa kanya. Isang masamang kutob, isang hinala na ayaw niyang isipin, ngunit hindi niya mapigilang sundan. Alam niya kung saan sila madalas mag-dinner ni Marco kapag gusto nilang mag-usap ng masinsinan. Isang maliit, tahimik na restaurant na hindi gaanong kalayuan sa kanila. Ang paborito nilang lugar. Hindi na siya nag-isip pa. Lumabas siya ulit ng bahay ni hindi man lang inilapag ang kanyang bag at sumakay ulit sa taxi na nagkataong nag-aabang pa sa kanto. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. Sinabi ni Luisa ang pangalan ng restaurant at ang bawat metro na tinatakbo ng sasakyan papalapit doon ay parang suntok sa kanyang sikmura.
Sana mali ako. Sana mali ako. Please Lord, sana mali ako. Nang huminto ang taxi sa tapat ng restaurant, dahan-dahan siyang bumaba. Mula sa labas, sa likod ng salamin na bintana, natanaw niya ang loob. Ang mga ilaw ay malumanay, ang mga tao ay nag-uusap ng mahina. At doon, sa isang mesa sa sulok, ang paborito nilang pwesto, nakita niya si Marco at sa tapat nito, nakaupo si Clara. Nakatitig lang si Luisa hindi makagalaw. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Nakita niya kung paano kumuha ng pagkain si Marco mula sa serving plate at inilagay ito sa plato ni Clara. Nakita niya kung paano ito ngumiti. Isang ngiting pamilyar, isang nanangiting akala niya ay para sa kanya lang. At pagkatapos, ang eksenang tuluyang bumasag sa puso ni Luisa. May sinabi si Clara at pagkatapos ay nagsimula itong umiyak. Dahan-dahan, iniabot ni Marco ang kanyang kamay sa ibabaw ng lamesa at marahang pinunasan ng luha sa pisngi ni Clara gamit ang kanyang hinlalaki. Isang simpleng galaw, isang galaw na puno ng pag-aalaga, isang galaw na ginagawa ni Marco sa kanya tuwing siya'y nalulungkot. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-asa ni Luisa ay nagkadurog-durog. Ang mga piraso ng kanyang puso ay tila naging maliliit na bubog na tumutusok sa bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Ang asawa niya, ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay, ay nasa harap niya. Inaaliw ang babaeng minsan na nitong minahal. Ang kanyang first love, hindi na niya kinaya. Dahan-dahan siyang tumalikod, bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Hindi niya namalayan na tumutulo na rin pala ang sarili niyang mga luha, malalamig na guhit sa kanyang pisngi na nagpapaalala sa kanya ng nagyayelong katotohanan. Hindi siya umimik, hindi siya pumasok para gumawa ng eksena. Para saan pa? Nakita na niya ang lahat ng kailangan niyang makita. Sumakay siya pabalik sa taxi. Ang kanyang isip ay blanko. Hindi niya alam kung saan pupunta. Ang tanging alam niya ay ayaw na niyang bumalik sa bahay na yon. Ang bahay na binuo nila nang magkasama ay isa na lang ngayong monumento ng mga sirang pangako. Ang legal wife. Yun na lang ba siya? Isang pangalan sa papel? Isang taong umuokupa sa espasyo sa tabi ni Marco sa kama kapag wala ang totoong mahal nito? Habang umaandar ang taxi, palayo sa restaurant, kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagtitype siya ng isang maikling mensahe. Isang mensaheng magtatapos sa lahat ng kasinungalingan. Ipinadala niya ito kay Marco. Enjoy your dinner. Sana maging masaya kayo. Pagkatapos ay idinagdag niya, "Huwag mo na akong hintayin." Isinara niya ang kanyang mga mata at sa dilim ng kanyang isipan, ang tanging nakikita niya ay ang imahe ni Marco na marahang pinupunasan ang mga luha ni Clara. At sa bawat pagpatak ng luhang yon, pakiramdam ni Luisa ay kasabay nitong dinudurog ang lahat ng natitira sa kanilang pagsasama. Nasa kalagitnaan ng pagpapaliwanag si Marco tungkol sa mga legal na opsyon ni Clara nang biglang umilaw ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesa. Isang text message mula kay Luisa. "Enjoy your dinner. Sana maging masaya kayo." Sinundan pa ng isa. "Huwag mo na akong hintayin." Napatigil si Marco sa pagsasalita. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Tumingin siya sa paligid ng restaurant. Ang puso niya'y biglang kumabog ng napakabilis. Nandito ba siya? Nakita ba niya sila? "Marco, may problema ba?" tanong ni Clara. Napansin ang biglang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Hindi sumagot si Marco. Agad niyang tinawagan si Luisa. Ring, ring, ring. Hindi ito sumasagot. Tinawagan niya ulit. At ulit. At ulit. Bawat hindi nasasagot na tawag ay isang dagok sa kanyang dibdib. "Clara, pasensya na," sabi ni Marco. Mabilis na tumayo at kinuha ang kanyang wallet. "Kailangan ko nang umalis. Emergency." Iniwan niya sa lamesa ang bayad ni hindi na hinintay ang sukli
at halos takbuhin na niya ang pinto palabas ng restaurant. Marco, teka! Habol ni Clara. Anong nangyayari? Si Luisa. Pauwi na siya. I think she saw us, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng panik. Mabilis siyang pumasok sa kanyang sasakyan. Ihahatid na kita sa apartment. Kailangan kong umuwi. Sa buong biyahe wala siyang ibang ginawa, kundi ang paulit-ulit na pagtawag sa cellphone ni Luisa. Pero ngayon, diretso na ito sa voicemail. Pinatay na nito ang telepono. Diyos ko, Luisa, nasaan ka? Bulong niya sa sarili. Nang maihatid niya si Clara sa ligtas na apartment, kumaripas siya ng takbo pauwi. Ang bawat pulang ilaw sa traffic ay tila isang personal na kaaway. Ang kanyang isip ay lumilikha ng sanlibong senaryo. Bawat isa ay mas masahol kaysa sa nauna. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya itong bukas. Sa sahig ng sala, nakita niya ang maleta ni Luisa. Pumasok siya. Umaasang makikita ito sa kwarto, naghihintay, galit, kahit ano. Basta nandyan lang. Pero wala. Walang Luisa. Ang tanging naroon ay ang nakakabinging katahimikan. Magdamag siyang hindi natulog. Naghintay. Tumawag sa lahat ng posibleng kaibigan ni Luisa. Walang nakakaalam kung nasaan ito. Ang bawat oras na lumilipas ay isang pagpapahirap. Kinabukasan, sa wakas, nakatanggap siya ng isang text mula kay Maya, ang kaibigan ni Luisa. Nasa bahay ko siya. Huwag mo muna siyang guluhin. Pero kung gusto mo siyang makausap, pumunta ka dito. Hindi na siya nagsayang ng oras. Pagdating niya sa bahay ni Maya, si Luisa mismo ang nagbukas ng pinto. Ang mga mata nito ay namumugto. Ang mukha ay blanko. Walang emosyon. Ang babaeng iniwan niya na puno ng buhay at ngiti ay tila isang anino na lang ng dati nitong sarili. Luisa, magpaliwanag ako, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay desperado. Paliwanag? Mapait na tumawa si Luisa. Nakita ko na ang lahat, Marco. Hindi mo nakita ang lahat. Mali ang iniisip mo. Giit ni Marco. Hinawakan niya ito sa braso, pero marahas itong iwinaksi ni Luisa. Pumasok sila sa loob. Doon, sa sala ni Maya, sinubukan ni Marco na sabihin ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol kay Victor, ang pang-aabuso nito kay Clara, ang panganib na kinakaharap ng dati niyang kaibigan. Ipinaliwanag niya na ang pagpunas niya sa luha nito ay dahil sa awa, hindi dahil sa pagmamahal. Kaibigan ko lang siya, Luisa. Isang kaibigan na nangangailangan ng tulong. Pagmamakaawa ni Marco. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa mga mata ni Luisa. Isang kislap ng pag-aalinlangan. Isang maliit na sinag ng pag-asa. Nagsisimula na itong maniwala. Nagsisimula nang bumalik ang tiwala. Ngunit ang tadhana ay may mas malupit na plano. Habang si Luisa ay nakatitig sa kanya, nangingilid ang luha, handa ng pakinggan ng lahat, biglang tumunog ang cellphone nito. Isang notification. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Dahil sa kaba, binuksan ito ni Luisa. At ang maliit na sinag ng pag-asa sa kanyang mga mata ay biglang namatay. Pinalitan ng isang madilim at masakit na katotohanan. Iyon ay isang litrato. Isang litratong kuha mula sa malayo, medyo malabo, pero malinaw na malinaw kung sino ang mga nandoon. Si Marco, sa isang madilim na parking lot. At si Clara, nakayakap ng mahigpit sa kanya. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang dibdib. Isang yakap na hindi yakap ng magkaibigan lang. Isang yakap na puno ng lihim. Nanginginig na hinarap ni Luisa ang cellphone kay Marco. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig, basag sa sakit. Ito ba ang tulong na sinasabi mo? Tiningnan ni Marco ang litrato at nanlaki ang kanyang mga mata. Naalala niya ang eksenang iyon. Iyon ay noong unang beses na lumapit sa kanya, si Clara, umiiyak dahil sa takot. Niyakap niya ito para patahanin,
isang yakap ng isang kapatid. Pero ang anggulo ng litrato, ginawa nitong mukhang isang yakap ng magkasintahan. Luisa! Hindi iyan! May nag-setup sa atin. Pero huli na ang lahat. Ang tiwalang nagsisimula palang mabuo ay dinurog na ng tuluyan. Para kay Luisa, ang litratong yon ang huling pako sa kabaong ng kanilang pagsasama. Umalis ka na, sabi ni Luisa. Ang kanyang boses ay malamig at walang buhay. Mahal, please. Sinabi kong umalis ka na. Sigaw niya at sa pagkakataong ito, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Walang nagawa si Marco, kundi ang tumalikod. Dala ang bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa at ang sakit ng pagkasira ng tiwalang hindi niya alam kung paano pa muling bubuuin. Ang litrato ang naging pader. Isang matibay na pader na itinayo sa pagitan nila ni Marco. At sa tingin ni Luisa, hindi na ito kailanman magigiba. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig pagkatapos ipakita ang litrato. Tumayo lang siya at bumalik sa kanilang bahay. Nagpaalam siya kay Maya, kinuha ang kanyang maleta at umakyat sa kanilang kwarto. Si Marco ay sumunod, patuloy sa pagmamakaawa, patuloy sa pagpapaliwanag. Luisa, maniwala ka sa akin, baka na lang yan, hindi totoo yan. Pero ang mga salita ni Marco ay parang hangin na lang. Hindi na ito tumatagos sa pader na bumabalot sa puso niya. Binuksan niya ang kanilang aparador. Ang kanyang mga damit ay nakahilera sa tabi ng mga damit ni Marco. Ang samyo ng pamilyar na pabango nito ay kumapit sa tela. Isang samyo na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Pero ngayon ay parang laso na sumasakal sa kanya. Kumuha siya ng isang malaking bag at walang imik na inilagay doon ang kanyang mga damit. Bawat damit na kanyang tinitiklop ay isang alaala. Ang bestidang suot niya noong unang date nila. Ang t-shirt na suot niya noong nag-propose si Marco. Ang paborito niyang pantulog. Luisa, please, wag mong gawin to. Pagmamakaawa ni Marco, nakatayo sa may pintuan, ang muka ay puno ng sakit at pagkalito. Pag-usapan natin to, humarap si Luisa. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ito sa mata. At ang nakita ni Marco ay hindi galit, hindi selos. Ang nakita niya ay kawalan. Tapos na tayong mag-usap, Marco. Sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at walang buhay. Tapos na ang lahat. Isinara niya ang kanyang bag, nilagpasan si Marco na parang hindi ito umiiral at bumaba ng hagdan. Bawat hakbang palayo sa kanilang kwarto ay isang hakbang palayo sa buhay na pinangarap nila. Nagtungo siya sa isang serviced apartment sa kabilang bahagi ng syudad. Isang lugar na walang alaala. Isang lugar na malamig at walang buhay, tulad ng nararamdaman niya sa loob. Sa unang gabi, umupo lang siya sa dilim, nakayakap sa kanyang mga tuhod, nakatitig sa bintana, kung saan tanaw ang mga ilaw ng syudad. Ang bawat ilaw ay kumakatawan sa isang bahay, isang pamilya, isang kwento ng pag-ibig. At siya naroon, nag-iisa sa kanyang sariling kwento ng pagkasira. Hindi niya namalayan ang pagod. Hindi niya naramdaman ang gutom. Ang tanging nararamdaman niya ay ang sakit. Isang pisikal na sakit sa kanyang dibdib, na para bang may pumipiga sa kanyang puso hanggang sa maubos ang lahat ng laman nito. Sa mga sumunod na araw, sinubukan niyang bumalik sa normal. Pumasok siya sa trabaho, ngumiti sa mga kasamahan, pero lahat ay isang pagkukunwari. Luisa, kumusta na kayo ni Marco? Tanong ni Maya isang araw sa telepono. Nagkausap na ba kayo ulit? Oo, pagsisinungaling ni Luisa. Ayaw nang magbigay pa ng detalye. Okay lang kami. Medyo busy lang pareho. Pero pagkababa niya ng telepono, muli siyang napaupo sa gilid ng kama. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang t-shirt ni Marco na hindi niya sinasadyang nadala. Inamoy niya ito. At doon, sa gitna ng katahimikan ng kanyang kwarto, humagulhol siya. Binuksan niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang mga lumang litrato nila. Ang kanilang kasal,
ang kanilang mga biyahe, ang mga simpleng selfie sa bahay, lahat ng masasayang alaala ay isa na lang ngayong patunay ng isang pag-ibig na nawala. Pagkatapos ay tiningnan niya ulit ang litratong ipinadala sa kanya. Ang yakap, ang kasinungalingan. Paano kami napunta dito? Tanong niya sa sarili. Ang pagmamahal na akala ko ay sapat na para tawirin ang anumang distansya. Sinira lang pala ng isang yakap at isang litrato. O baka naman, matagal na itong sira. Ngayon ko lang nalaman. Ang tanong na yon, ang pinakamasakit sa lahat. May babalikan pa ba? O wala na talagang dapat pang iligtas? Habang siya'y nalulunod sa sarili niyang kalungkutan, isang malakas at sunod-sunod na katok ang bumasag sa katahimikan. Napabalikwas siya. Sino ang pupunta dito? Tanging si Maya lang ang nakakaalam ng lugar niya. At hindi iyon ang katok ni Maya. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Ang puso niya'y muling kumakabog sa kaba. Sumilip siya sa maliit na peephole. Ang kanyang hininga ay napigil sa kanyang lalamunan. Sa labas ng kanyang pinto, nakatayo si Clara. Ang mukha nito ay namumutla, ang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot. Habang si Luisa ay nakikipaglaban sa sarili niyang mga demonyo, si Marco naman ay nasa gitna ng isang tunay na giyera. Ang pag-alis ni Luisa ay parang pag-alis ng araw sa kanyang mundo. Ang bawat sulok ng kanilang bahay ay sumisigaw ng pangalan nito, ng mga alaala nito. Sinubukan niyang tawagan ito ng hindi mabilang na beses. Nag-iwan ng sandamakmak na mensahe, nagmamakaawa, nagpapaliwanag. Pero ang tanging natatanggap niya ay isang pader ng katahimikan. Ang kanyang desperasyon ay nadagdagan pa ng isa pang problema. Isang problemang may pangalan, Victor. Isang umaga, habang nasa gitna siya ng isang mahalagang presentasyon sa isang kliyente, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang sekretarya. Sir, nanginginig ang boses nito. Yung kliyente po natin, ang Dyson Group, bigla pong nag-back out sa proyekto. Ano? Gulat na tanong ni Marco. Bakit daw? Hindi po malinaw, sir. Ang sabi lang po, may narinig daw silang di maganda tungkol sa inyo. Something about your moral character. Pagkatapos ng tawag na yon, sunod-sunod na ang kamalasan. Ang mga maliliit na proyekto ay biglang kinakansela. Ang mga supplier ay nagiging mahirap kausapin. May kumakalat na tsismis sa industriya na siya ay isang babaero, isang manloloko na sinisira ang sarili niyang pamilya. Alam ni Marco kung sino ang may gawa nito. Isang gabi, paglabas niya mula sa kanyang opisina, pagod at gulong-gulo, isang itim na SUV ang humarang sa kanyang daraanan sa parking lot. Bumukas ang bintanan nito at mula sa loob, ang nanunuyang mukha ni Victor ang kanyang nakita. Kumusta? Arkitekto? Sabi ni Victor. May sigarilyong nakaipit sa kanyang mga labi. Balita ko, medyo malasin ka raw ngayon sa negosyo. Anong kailangan mo, Victor? Malamig na tanong ni Marco, pinipigilan ang galit na nag-uumapaw sa kanyang dibdib. Simple lang, sabi ni Victor, ibinuga ang makapal na usok. Layuan mo ang asawa ko, itigil mo ang pakikialam mo sa buhay namin. Kung hindi, baka hindi lang ang negosyo mo ang masira. Hindi mo pag-aari si Clara. Matigas na sagot ni Marco. Tumawa si Victor, isang tawang walang kagalakan. Sa mata ng batas at ng simbahan, pag-aari ko siya at gagawin ko ang lahat para mabawi ang akin. Tandaan mo yan. Ngunit hindi pa doon natapos ang banta. Bago niya paandarin ang kanyang sasakyan, muling nagsalita si Victor at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay puno ng lason. May maganda ka pa namang asawa, di ba? Flight attendant, laging nasa biyahe. Humitit ito sa kanyang sigarilyo at tiningnan si Marco nang may masamang ngiti. Alam mo, maraming nangyayaring masama sa mga airport, lalo na sa gabi. Sana laging nag-iingat ang asawa mo. Sa sandaling iyon, ang galit ni Marco ay napalitan ng takot.
Isang malamig na takot na gumapang sa kanyang buong pagkatao. Hindi na ito tungkol sa kanya. Hindi na ito tungkol kay Clara. Dinadamay na ni Victor si Luisa. Ang pag-ibig niya kay Luisa ay mas matimbang kaysa sa kahit anong galit. Ang kaligtasan nito ang pinakamahalaga sa lahat. Naintindihan niya ngayon. Ang pagpapadala ng litrato kay Luisa ay hindi lang para sirain ang kanilang pagsasama. Ito ay para sirain siya. Para mawala ang lahat sa kanya. At si Victor ang nasa likod ng lahat ng ito. Dali-dali niyang pinaandar ang kanyang sasakyan. Ang kanyang isip ay tumatakbo ng mas mabilis pa sa makina. Kailangan niyang makausap si Luisa. Kailangan niyang sabihin dito ang panganib. Kailangan niya itong protektahan kahit pa ayaw na nitong makita siya. Habang nagmamaneho siya, desperadong tinatawagan ang numero ni Luisa. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Pero sinagot niya pa rin si Clara. Marco! Humahagulgol ito sa kabilang linya. Marco, tulungan mo ako. Clara, anong nangyari? Nasaan ka? Nahanap niya ako. Nalaman niya kung saan ako nagtatago. Sigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng sindak. At sinabi niyang pupuntahan niya si Luisa. Alam niya kung nasaan ang asawa mo, Marco. Sabi niya, isusunod niya si Luisa sa akin. Ang mga salita ni Clara ay parang isang bala na tumama sa dibdib ni Marco. Ang kanyang pinakamatinding kinatatakutan ay nagkakatotoo. Nasaan si Luisa, Clara? Pasigaw na tanong ni Marco. Hindi ko alam. Pero kailangan mo siyang mahanap. Bilisan mo, Marco, bago kanya maunahan. Nakatitig lang si Luisa sa peephole, hindi makagalaw. Si Clara, dito, sa harap ng kanyang pintuan. Isang bahagi niya ang gustong isara ang pinto. At wag na itong pansinin. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Pero ang isa pang bahagi, ang bahaging nakakita sa purong takot sa mga mata ng babae, ay hindi ito maatim. Kahit gaano pa kasakit, hindi siya isang taong kayang talikuran, ang isang taong humihingi ng tulong. Dahan-dahan, nanginginig ang kamay, binuksan niya ang pinto. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Luisa. Ang kanyang boses ay mas malamig kaysa sa inaasahan niya. Luisa, pasensya na, sabi ni Clara. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Wala na akong ibang mapupuntahan. Pakiusap, kailangan kitang makausap. Nag-aalangan man, ay pinapasok niya ito. Umupo si Clara sa sofa, ang katawan ay nanginginig pa rin. Bakit? Tanong ulit ni Luisa. Anong kailangan mo sa akin? Tumingin si Clara sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Kailangan mong malaman ang totoo, tungkol sa lahat. At nagsimula siyang magkwento. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagiging isang bilanggo sa sarili niyang pamamahay sa kamay ni Victor. Ang mga pasa na tinatago niya sa ilalim ng makeup, ang takot na nararamdaman niya sa bawat pag-uwi nito. Si Marco, tinulungan niya lang ako, sabi ni Clara, ang boses ay basag. Binigyan niya ako ng matutuluyan. Tinulungan niya akong makahanap ng abogado. Yun lang, wala nang iba. Ang litrato? Hindi napigilang itanong ni Luisa. Ang litrato ng yakap. Umiling si Clara. Ang litratong yon. Pakana ni Victor. Naalala ko ang gabing yon. Umiiyak ako sa takot sa parking lot at nadulas ako. Sinalo ako ni Marco. Niyakap niya ako para pakalmahin. Pero pagkatapos, nakita ko si Victor sa di kalayuan, may hawak na cellphone. Hindi ko lang pinansin noon. Akala ko nagkataon lang. Pero ngayon, sigurado na ako. Sinadya niya yon. Sinadya niyang sirain kayo. Ang bawat salita ni Clara ay parang isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa isipan ni Luisa. Ang mga paliwanag ni Marco na hindi niya pinakinggan ay nagsimulang magkaroon ng saysay. Ngunit may isang detalye. Isang maliit na detalye na nagpatibay sa lahat. Kailan nangyari yung sa parking lot?
Tanong ni Luisa, ang kanyang boses ay halos pabulong. Noong Martes ng gabi, sagot ni Clara. Mga bandang 8:00, Martes ng gabi, 8:00. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Luisa. Martes ng gabi. Iyon ang gabi na umuwi siya galing sa grocery. Dumaan siya sa mismong parking lot na yon para bumili ng gamot sa botika. Ang oras, halos eksakto, ang kanyang dashcam. Napabalikwas si Luisa. Maghintay ka dito, sabi niya kay Clara. At dali-dali siyang tumakbo palabas, pababa sa parking area ng apartment. Kinakabahan niyang kinuha ang maliit na memory card mula sa dashcam ng kanyang sasakyan. Bumalik siya sa kanyang unit. Ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib. Isinaksak niya ang card sa kanyang laptop. Hinahanap niya ang file. Martes, 8:03 p.m. At pinindot niya ang play. Ang video ay medyo madilim, pero malinaw. Ang sasakyan niya ay dahan-dahang dumadaan sa parking lot. At doon, sa ilalim ng isang poste ng ilaw, nakita niya ang eksena. Nakita niya si Clara na natumba. Nakita niya si Marco na mabilis itong sinalo. Niyakap para alalayan. Isang yakap na tumagal lang ng ilang segundo. Isang yakap ng pag-aalala, hindi ng pagnanasa. At pagkatapos, sa gilid ng screen, sa likod ng isang malaking van, may isang anino. Isang lalaking nakatayo, nakataas ang cellphone, tila kumukuha ng litrato. Nang bahagya itong gumalaw para umalis, tumama ang ilaw sa mukha nito. Si Victor. Napatakip ng bibig si Luisa. Totoo ang lahat. Ang bawat salita ni Clara, ang bawat paliwanag ni Marco. Ang kasalanan ay wala kay Marco. Ang kasalanan ay nasa kanya. Sa pagdududa niya, sa kawalan niya ng tiwala, sa katahimikan na pinili niya, sa halip na pag-uusap, ang katahimikan na nagbigay ng pagkakataon sa isang masamang tao para sirain ang lahat. Habang nakatitig siya sa screen, gulong-gulo ang isip at puno ng pagsisisi, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Marco, nanginginig niyang sinagot ito. Luisa! Sigaw ni Marco sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng panik na hindi pa niya narinig kailanman. Luisa, nasaan ka? Huwag kang aalis dyan, kahit anong mangyari. Papunta na ako. Baliw na si Victor. Sinabi niyang pupuntahan ka niya. Bago pa man makasagot si Luisa, isang malakas na kalabog ang narinig niya mula sa kanyang pintuan. Isang kalabog na sinundan pa ng isa at isa pa. Nagkatinginan sila ni Clara, parehong nanlalaki ang mga mata sa takot. Ang pinto ay niyugyog ng buong lakas. At mula sa labas, isang boses ang kanilang narinig. Isang boses na puno ng galit at kabaluan. Clara! Luisa! Alam kong nandyan kayo. Buksan niyo ang pinto. Si Victor. Nahanap na sila. Ang tunog ng pagmamaneho ni Marco ay kasing tunog ng kabog ng kanyang dibdib. Bawat segundo na lumilipas ay parang isang walang hanggan. Ang mga imahe ni Luisa na nasasaktan sa kamay ni Victor ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, nagbibigay gatong sa kanyang bilis. Luisa, Luisa, kumapit ka lang. Samantala, sa loob ng apartment, ang takot ay tila isang makapal na kumot na bumabalot kina Luisa at Clara. Ang pinto ay patuloy na kinakalampag ni Victor. Ang kahoy ay nagsisimula ng umuga sa bisagra. Anong gagawin natin? Nanginginig na tanong ni Clara, napasiksik sa isang sulok. Pero si Luisa, sa gitna ng panganib, ay nakahanap ng isang kakaibang kalma. Ang pagsisisi at kalituhan na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Ang lalaking nasa labas ng pinto ay hindi lang sinira ang tiwala niya. Sinira nito ang kanyang pagsasama at hindi niya hahayaang pati ang buhay nila ay kunin nito. Tumawag ka ng pulis. Utos ni Luisa kay Clara habang mabilis siyang nag-isip. Kinuha niya ang kanyang laptop. Habang si Clara ay nanginginig na nagdadial sa telepono, mabilis na ikinonekta ni Luisa ang laptop sa malaking telebisyon sa sala gamit ang isang HDMI cable.
Isang malakas na boom ang yumanig sa apartment. Ang lock ng pinto ay sumuko na. Bumukas ang pinto at pumasok si Victor. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang kanyang mukha ay parang sa isang demonyo. "Akala niyo matatakasan niyo ako?" sabi niya. Dahan-dahang isinasara ang sirang pinto sa kanyang likuran. "Victor, tama na," sabi ni Luisa. Ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng takot. Tumayo siya sa pagitan ni Victor at ni Clara, isang proteksyon na harang. Tumawa si Victor. "At sino ka para utusan ako? Ikaw? Ang asawa ng lalaking umagaw sa asawa ko?" "Walang inagaw si Marco," matapang na sagot ni Luisa. "Dahil hindi mo kailanman pag-aari si Clara at lalong hindi mo masisira ang pagsasama namin." "Talaga ba?" nanunuyang sabi ni Victor. "Sa tingin ko, sira na at sisiguraduhin kong hindi na mabubuo pa." Humakbang siya papalapit at si Clara ay napasigaw sa takot. Ngunit bago pa man makalapit si Victor, pinindot ni Luisa ang play sa laptop. Ang screen ng television sa likod niya ay biglang umilaw at ang video mula sa dashcam ay nagsimulang mag-play, malakas at malinaw para makita at marinig ng lahat. Ang eksena sa parking lot, ang pagkadulas ni Clara, ang pag-alo ni Marco, at ang anino sa likod ng van, ang pagtaas ng cellphone, ang mukha ni Victor na nasinaga ng ilaw. Napatigil si Victor. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang lahat ng tapang ay biglang naglaho, napalitan ng gulat at pagkataranta. "Ano? Paano? Lahat ng kasinungalingan mo, lahat ng paninira mo, nakatala lahat dito." "Victor," sabi ni Luisa, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. "Tapos na ang laro mo." Sa sandaling iyon, bumukas muli ang pinto, pero hindi na si Victor ang pumasok. Si Marco. Nakita niya ang eksena. Si Victor na tila natuklaw ng ahas, si Clara na nasa sulok, at si Luisa na matapang na nakatayo sa gitna ng lahat. "Marco!" sigaw ni Victor, na para bang nahuli sa akto. Nang makita ni Victor na wala na siyang takas, ang kanyang pagkataranta ay napalitan ng desperadong galit. Mabilis siyang sumugod, hindi papunta kay Clara, kundi papunta kay Luisa, ang babaeng naglantad sa lahat ng kanyang kabulukan. "Luisa!" sigaw ni Marco. Pero huli na. Dumating si Marco kasabay ng pagdating ng mga pulis na tinawagan ni Clara. Bago pa man makalapit si Victor kay Luisa, dinamba na siya ng mga pulis. Nagpumiglas siya, sumisigaw ng mga pagbabanta at sumpa hanggang sa tuluyan na siyang mapusasan at kaladkarin palabas ng apartment. Nang sa wakas ay tumahimik na ang lahat. Nang mawala na ang mga sirena ng pulis, tanging ang 3 tao na lang ang naiwan sa loob ng nagulong apartment. Si Clara, umiiyak sa pasasalamat at ginhawa. At si Marco at Luisa, nakatayo sa magkabilang dulo ng sala. Ang panganib ay nawala na, pero ang distansya sa pagitan nila ay naroon pa rin. Isang distansya na hindi kayang sukatin ng metro, isang distansyang gawa sa mga nasirang tiwala at mga hindi nasabing salita. Tumingin si Luisa kay Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang hindi pa napapatak. Mga luha ng pagsisisi, ng pasasalamat, at ng isang pusong hindi alam kung paano muling magsisimula. Pagkatapos umalis ng mga pulis at ni Clara, na ngayon ay nasa pangangalaga na ng mga awtoridad, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa apartment. Ang sirang pinto ay isang tahimik na saksi sa unos na katatapos lang. Nakatayo lang sila roon, si Marco at si Luisa, ilang talampakan ng pagitan, ngunit parang magkabilang mundo ang layo. Si Luisa ang unang bumasag sa katahimikan. "Marco," sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. "Patawarin mo ako." Isang simpleng pangungusap, ngunit naglalaman ito ng lahat ng bigat ng kanyang pagsisisi. Ang mga araw ng pagdududa, ang mga gabing puno ng luha dahil sa maling akala, ang sakit na idinulot niya
Hindi lang sa sarili niya, kundi pati na rin sa kanya. Wala kang kasalanan, Luisa, sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay malumanay. Ako dapat ang humingi ng tawad. Dapat sinabi ko sa iyo ang lahat mula sa simula. Dapat hindi ko hinayaang mag-alala ka ng mag-isa. Dapat mas naging tapat ako. Humakbang siya papalapit. Bawat hakbang ay maingat, na para bang isang maling galaw lang ay maaaring mabasag ang babasaging sandali na yon. Ang pinakamalaking pagkakamali ko, pagpapatuloy ni Marco, ay ang isipin na ang pagmamahal natin ay sapat na para malampasan ang distansya nang hindi na kailangan pang mag-usap. Akala ko, dahil mahal natin ang isa't isa, automatiko na ang pagtitiwala. Nagkamali ako. Sa wakas, narating niya ang harapan ni Luisa. Dahan-dahan, iniangat niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi nito, pinupunasan ng isang butil ng luha na tuluyan ng pumatak. Ang distansya, bulong ni Luisa, napapikit sa haplos ng kanyang asawa. Hindi ang milya-milyang layo natin sa isa't isa ang kalaban, kundi ang ilang pulgadang distansya lang sa pagitan ng mga puso natin kapag pinili nating manahimik. Tumango si Marco. Hindi na ulit. Pangako, wala nang lihim, wala nang katahimikan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Niyakap ni Luisa si Marco ng napakahigpit. Isinubsob ang kanyang mukha sa dibdib nito at doon humagulhol ng tuluyan. Isang pag-iyak hindi lang ng sakit, kundi ng ginhawa. Isang pag-iyak ng pagpapatawad. Niyakap din siya ni Marco pabalik. At sa init ng yakap na yon, naramdaman nilang pareho na sa wakas, nakauwi na sila. Ilang buwan ang lumipas, ang sirang pinto ay naayos na. Ang kaso laban kay Victor ay umuusad na. Si Clara ay nagsisimula na ng bagong buhay sa ibang probinsya, malayo sa mga anino ng nakaraan. At sa maliit na bahay ni na Marco at Luisa, isang bagong uri ng katahimikan ang namamayani. Hindi na ito ang katahimikan ng pagdududa, kundi ang katahimikan ng kapayapaan. Isang hapon, habang nagkakape sila sa kanilang hardin na dinisenyo ni Marco, tumunog ang cellphone din ni Luisa. Isang tawag mula sa airline company. Tiningnan niya si Marco na noon ay nakangiti sa kanya. Tumango ito na para bang sinasabing, kahit anong desisyon mo, kasama mo ako. Hello? Sagot ni Luisa sa telepono. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinaba niya ang tawag. Inapprove na nila, sabi niya kay Marco. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Simula sa susunod na buwan, puro domestic flights na lang ako. Wala nang long haul, mas maraming oras sa bahay. Ibig sabihin, sabi ni Marco, hinawakan ng kanyang kamay, mas maraming oras para sa akin. Para sa atin, pagtatama ni Luisa. Sumandal siya sa balikat ni Marco at sabay nilang pinanood ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nag-aagaw sa kulay kahel at lila. Isang tanawin na kasing ganda ng mga nakikita niya mula sa bintana ng eroplano. Pero sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam. Mas totoo, mas payapa. Naintindihan na niya ngayon. Ang kalayaan ay hindi lang tungkol sa paglipad sa iba't ibang panig ng mundo. Ang tunay na kalayaan ay ang malaman na kahit saan ka man mapadpad, mayroon kang isang ligtas na lugar na laging babalikan. Isang lugar kung saan hindi mo kailangang mag-alinlangan. Isang lugar kung saan ang tiwala ay kasing tatag ng pundasyon ng isang bahay. Ang pag-ibig ay hindi lang isang pakiramdam. Ito ay isang desisyon. Isang desisyon na manatili. Isang desisyon na mag-usap. Isang desisyon na magtiwala. At habang nakaupo sila roon, sa yakap ng isa't isa, sa init ng kanilang tahanan, naramdaman ni Luisa ang pag-ibig na yon. Isang pag-ibig na buo, pinagaling at mas matatag kaysa dati.